1 year lang eh, para konti lang gastos ko. Exactly. Kaya tayo. Sige. Okay, bibigyan na natin. I think everybody unanimously sinabi both sides got an error, right? Siguro mas maganda ngayon ay pareho na lang bumaba, mag-step down or mag-resign, whatever, and then call for another set of board of trustees to start with. Sige. Ganito na. The problem is, hindi nakadepende sa kagustuhan ng majority. Hindi, ganito. Because we are governed by laws. Si Alberto may sasabihin. Sige, sige. Alberto, may sabihin. Alberto Ramos. Mr. Ramos, ang napakatahimik nating kaklase. Nasubaybayan ko kasi yung mga Lalim, ha? Please, please. May boses ko siya sa black. narinig ko rin yung Ito ka pare, para mas mali. May ilang boses yung sinisira. Siya na po. Mahina na po kasi si Alberto. nasubaybayan ko po yung mga pagpaliwanag nito sa bylaws. No? Saka ganun din naman yung pagka-introduce sa bylaws no? Na yung kasalukuyang board of trustees ay valid pa siya. Legal pa siya kasi they are serving in bond over capacity. Ready ball. Ngayon nga po, ang ano din, ang sabi ngayon, kung sino magpapatawag ng election at yung remaining terms itong sino nga ang accusation pag nag-resign yung mga board of trustees ngayon, no? Ang tingin ko nga dito, yung ganun talaga na may road of legal yung board over capacity as per bylaws, bakit hindi tuloy ng mga kasalukuyang board of trustees ang kanilang term hanggang sa magpatawag sila ng isang legal election? Kasi parang ganito eh, kasama kayo sa problema, sinabi niya, di ba? You're part of the problem. So, parang ang pera mo, ipapasok niya sa isang caretaker o isang politika. Dapat ilagay na lang sa, kayo na lang magpatuloy para magkaroon ng smooth transition sa susunod na board. Okay, sige. Pwede pang hingin natin ng opinion. Sa palagay ko, whether you want to admit it or not, you have your own alternative solution. It matters, sir. Ang nakita ko lang naman ng agenda na pinost ni Cora is to review yung bylaws and irregularities na sinasabi. Wala siyang sinasabi na call for an election. Yeah. Kung nandun yun, Money, may interrupt, ano? Kahit kasabihin mo wala yun, since provided sa bylaws, mandato yun. Mandato na kinakailangan. Of course, at her initiative. Pwedeng ipasok sa other matters, probably ganito. Okay, sinabi mo nga, ito agenda niya, sa other matters, pwede ba magpatawag ka ng separate meeting for the annual General Assembly purpose of election? Pwede naman yun eh, hindi naman bawal yun eh. Kaya lang, sabi nga ni let's give everyone an opportunity to be heard. Pangit na wala siya dito eh. hindi nga tumatakbo ng maayos ito eh. Probably, since since nasa over capacity pa kayo, hindi pwede magkaroon ng vacuum. In the meantime, you act as officers, hindi naman para ituloy yung remaining terms eh. Para lang merong representative in the meantime. Sige, please. Kasi may nag-ano dyan na kami dapat ay opinion mo lang to ha. Yes, sir. Hindi opinion ng board. May nagsabi sa akin na kami daw board talagang iaano na nila. I mean, i-oblige na to step down. Gusto ko sabihin sa kanilang maraming salamat. Pero probably that was because at that time, hindi pa tayo na-enlighten eh. Hanggang kailan ba ang term? Siguro yung iba nakaisip ng gano'n, Yoli. They thought na, mukha na kayo dyan, tapos na term yun, ba't nandiyan pa kayo? Now that we're aware na tapos na pala ang term, hold over na lang, probably they would have another mindset. Okay. But i-resolve na natin yan, man. I-resolve natin once and for all. It's about time siguro sabihin na natin yung desisyon. Yes, Kasi yes. dito lang tayo magkakaroon ng resolution eh. Gusto nyo ba yun? Gusto. Napag-desisyon na namin na kaming nandoon sa meeting na yon, ilan tayo? 13 or 12. Ay magre-resign na. 13. Meron na kami ngayong dalang, bawat isa sa amin ay mayroon ng dalang letter of resignation. Initially, bago yung kailan yan, July 6 meeting, bago yung July 6, iba ang aming takbo. Ang sabi namin, hindi tayo bababa, magtatawag tayo ng election committee
At itong committee na to magbabaklas ng guidelines at magkakaroon ng election ng December. Very clear yun na ayaw namin bumaba, tatayo tayo ng election committee para kami ay mapalitan ng December. Para may transition. O para tuloy-tuloy pa rin kami. Pero sabi namin, yung election committee, ay if I remember right, sabi ko, yung election committee ang hahawak ng powers ng board. Pero mali pala yun. Oo, mali pala. So, nagbago kami ngayon ng agenda. Sabi namin, hindi, baba na tayong lahat and let the members and whoever call for a meeting of a general election. Meaning, hindi kami magdidikta na, oy, magtawag na kayo. Oy, bahala na kayo. Now, sino ba ang pwede? Maring pwede rin kami dahil regular member na kami. Okay. Hindi na kami board. Pero, Sige. sige. Kasi sabi man, clarify mo lang. Sinasabi ko, ang naging revised agenda namin is we will all step down. Samantalang una sabi namin, hindi kami bababa. Ang sinasabi namin ngayon, bababa kami, pero hindi na kami gagalaw. We will let the remaining people initiate a call for election. Kayo na ang bahalang, can I petition to call a General Assembly to, to elect a new set of board? Yes, kayo na yung bahala doon. Whether it's acceptable to you or not is now, the floor is open to discussion. share ko lang kung ano yung provision ng bylaws just in case magkaroon ng vacancy because the trustees, majority, not all of them, would like to resign. At ito lang yan. Ang hindi lang magre-resign si Jerry at si Paul. Okay. Section 4, Article 1. Basta si Cora lang. Sige. Makalagay sa Section 1, Article 4. Section 5. Section 5, Article 1. Section 5, Article 1. Article 1. Board caused by death, resignation. So ito yung gusto nila Manny, they would like to resign. Okay? For any reason, except by removal or expiration of term, may be filled by at least a majority of the remaining trustees. Ibig sabihin, kung halimbawa, yung natitira, may quorum pa out of the 15, they can continue, they may fill up the vacancies. But, since ang gusto nila, halos lahat, wala nang majority matitira, ano nakalagay dyan? Ay, nakalagay dyan. If still constituting a quorum, ibig sabihin, kung may quorum, pwede pang i-fill up din ang remaining. Pero wala nang quorum eh. So, ano mangyayari? A vacancy shall be filled by the members in a regular or special meeting. Ibig sabihin nun, magpapatawag ng special meeting for purposes of filling up the vacancy. But, may question ako dyan. Tapos na ang term mo eh. There is no, how could you resign in a position which you do no longer hold? Tapos na. So wala na. Tapos na ang term mo eh. Kaya hold over eh. Ang proper dyan is for the election, yung regular talaga, annually, ang effectivity hanggang next year ng March. Kaya ang pinapaliwanag ko, if you should resign, it presupposes that you're tapos na ang term mo eh. So, sinong magmamano? Kaya nga, magpapatawag na ng ang President should take the initiative to call for a General Assembly for the election by trustees. In the meantime, hold over pa rin kayo hanggang walang... Hindi, sabihin, hindi sasabi na, Ayaw na. Tapos ngayon, di ba, resign na sila. So, therefore, yung valid ba yung action for the two? As a trustee? Oo. As a trustee ng president. Hindi siya nag-resign eh. Hindi, tama, tapos na nga rin tayo niya. Kaya dapat magpatawag siya. Tama yung pagpapatawag niya on July 18. Magpatawag kaya lang, include sa agenda yung General Assembly for purposes of election of the new session. Dapat gano'n. Dapat gano'n. Pinawin natin ha. Kung itutuloy ni Cora, Kaya wala, kapanyero, something to say. Patawag ata si Cora ng July 18. Baka hindi kayo matin lahat doon. Yun ang plano natin. Pag-iiwan natin. May sila na kami. Pag-anak sila sa
nila. I think she's willing to resign also. She's willing to resign. Yes. Teka, hindi pa, ano pa lang yun, prospect. Depende kung ano. O ganito lang pagkakalang dito, sabi niya dito. Kung siguro magpapatawag ng meeting sa July 18, she can do so. And it is an occasion for us to elect a new board. It is not to fill the vacancies. Yes. Tama. Ang nag-resign lang ay 13. Dahil 14. Ang mangyayari sa Sabado, sa 18, ay hindi para punuan ang Okay, vacancies. tama. Kundi to elect a new 15 board. Now, may question. Tama yun. Kaya ang question is, sana wala na mag-question sa legalidad ng General Assembly sa Saturday. Wala na mag-question. Wala na. Still valid pa rin yung pagkopon ni Cora because she's... Regardless. Kasi ang As a member na lang siya. General Assembly pa rin. General Assembly pa niya. As a regular member. Yung ma-elect, elections Madagdag. yun ang sinasabi ko. Very good. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko na meron kami decision which probably may be turned over because of the discussions. Pero ang sinasabi ko pa yung idadagdag sa agenda na lang, sige. yung election Ang of new tanong sets ko, of trustees. Pag na-elect sa July 18, ano ang term nila? Hanggang March. Next year. Unless, Lahat? Yeah, may bylaws. Yung talking about amendments, ganito yan eh. So magsuserve sila until March. Yung ma-elect naman ng March will again serve for 1 year. Yes. Between March and March of 2017. Any one of us can propose an amendment between March and No, March. initiated by the board, ratified by the members. Majority ng board should take the initiative, i-ratify ng board. I can tell, kung kunyari si June Tobias naging board. June, I have a proposal to amend. Pero ano yung may Ito, proposal? ano mo siya, ipasok mo sa board. Hindi, pero hindi. Initiative ng board. Hindi. Merong process kasi ng amendment eh. Hindi nakasalalay sa kagustuhan ng opinion. Ang proseso niyan, ang mag-initiate ng amendments, yung board. O sige, Majority. let's not talk about that. Ang sinasabi ko lang, Next step na lang yan. ang sinasabi ko lang, between March next year and March 2017, pwede na tayo mag-amend. Yes. Kung gusto ba nating 3 taon na, Yes, sige. yes. Kung gusto ba nating ang auditor ay board, gawin na. Pero malinaw dapat sa ating lahat na ang ma-elect sa March next year will serve only 1 year. And I suggest, Manny, kumuha tayo ng isang legal counsel din. I volunteer myself to ask the legal counsel para mas maiwasan na yung legalidad. Diba? Just a legal counsel, wala naman ako compensation. Para lang maiwasan na yung legalidad. Para lang as an advisor lang. Lahat kami walang compensation. So, malinaw na ba tayo? So, may kumpanyero na help us to convince Cora, isama na sa agenda yung election, di ba kumpanyero? Everybody has to attend na. Lahat tayo, okay? Okay, tayo. Very good. O, teka. So, basta general consensus is July 18 is a meeting of the General Assembly to elect a new board. Pero bago elect yung new board, there must be an election committee. Problema sa March Pakinggan natin. July 18, mag-elect ng new board. And according to bylaws, ang Board of Trustees ang mag-elect ng President, Yes. Vice President, Treasurer, and Secretary. So, meaning, magkakaroon tayo ng bagong President. Right? Yes. Okay. Na, pero sa problema sa election committee, wala naman nagbabawal na ang the general dito mismo nila. Cora may also be elected. Hindi, pero sabihin, sabihin yung set of officers. Madam. I suggest na you have to start on a clean slate again.
at least lahat ng nominee for Board of Trustees and elected officer, mga bagong Mga bagay na masabi na kayo. Kami bagong luka, wala na yung old na. Everybody is still free to run. Kasi sabi ni Kompanyero, yung priority daw sa atin. Pero, let's not, kung meron mga it's up to the member. It's up to the member. You may be nominated. Okay, I see hands. Teka, ano muna si To have an election, no? Di ba sa election, it's a general assembly. Now, is there a certain percentage ng membership na kailangan pwede mag-vote? Yung nga sinasabi kanina, pwede ba i-set aside mo and technicalities? Yes. Wala mo na, gentleman's agreement. I know, pwede questionin anybody. Pero yung bang objective natin? Questionin lagi yung technicality. Hindi ganun eh. Kaya nga nagmatawag na tayo. Anybody, nobody. Wala nang gusto. Eh, si Cora nag-question ng technicalities. Doktora! Sino unang umpisa yan? Madam, listen to Wala kami kinikita dyan, no? Attorney. Ha? Ay, di ba nagsalita si Doktora? Di ba? Hindi, kasi alam nyo lahat yan kung anong hirap ng ginawa natin. Outreach, fundraising, lahat sa school. Kaya na nangyari yan eh. It's without time na sabi namin tapos na mga bata, okay, devote natin itong organization sa batch. Anong ginawa nila? In 5 years, wala tayong dinivote namin kahit iniiwan namin ang mga trabaho namin. Hindi sila sumasali. Nasaan si Cora? Nakikita mo sa Facebook, nasa City of Dreams, nasa Soler? Ilang beses na siya in-invite dito. My God! Kung talagang professional siya, ilang beses namin siya, sir. Pasensya ka na. Okay, Torres Cuenta. Sino naman si... Madam. Ang question ko po is, since there are few months left, pwede po bang wag nang mag-election sa next year na lang na No. February? Excuse me. Ibigay namin yan sa kay Atty. Excuse me. Bigay natin yan. Iskal, anong comment mo? Ano ang technicalities? Order and So walang magagawa within 6 months? Wala tayong magagawa. Ganito kasi. I-prove sila. I-prove niyo na may magagawa kayo in 6 months. Doktora, Hindi, ganito please. We are governed by laws, not by men. So, wala tayo. We are government of laws, not a government of men. Ibig sabihin nun, may sinusunod tayong Yan ang batas. kino-question Kahit na sabihin mo isang buwan ka lang, regardless, the point is, sundin natin ang bylaws. Wala tayong magagawa. Wala tayo. Marami tayong nagawa. Kahit na 1 month lang. Una lang, dito, ang unang-una lang pwede niyong desisyonan pagkano ang membership due. Diba? Hindi naman automatic na nag-bayad tayo nun ng 525 at 5,000, tuloy-tuloy pa rin. Diba? Pag-desisyonan niyo yan, magkano na ba yan? Saan tayo mag-open ng account? Sino ang signatories? Ano ba ang outreach project na pwede natin gawin sa loob ng 6 na buwan at isa? At gusto niyo ba mag-party ng December? Ang dami pa rin. So, ang tanong ko naman, paano yung nomination? Panyero, paano yung nomination? We're now talking of procedure. Kasi magkakaroon tayo ng General Assembly meeting. Let us inform the members, kasama na siguro Panyero sa notice na the table is now open, the nomination is now open for the members of the Board of Trustees. Para maging aware. Para sinasabi dito, 1/3 of the membership may provided you can elect a board provided there is 1/3 of membership. Pare, yung sa EP, sana meron ng mga nominees na kasi sabi nga ni Pai, isasama na sa
agenda ni Cora yung election. So may mga nominees na sana. Para Nominees to the board magbotohan. yan. Sa board. Oh, ngayon, paano nga yung election? Hindi, doon naman mag-election. Kahit na ilan yung nandoon. Oh, ayun. Kaya, malinaw yan ha. Let's not be technical. Baka sabihin nyo. Sabihin yung grupo ito. So, meron tayong resolution na pagkasunduan natin kasi di naman tayo resolution dito, no? Na pagkasunduan natin ng members, I'm sorry. Number 1, so sa Saturday, magkakaroon ng General Assembly para pagbotohan ng new sets of board, sasama sa agenda ni Cora yung mga nominees. Pagdating sa araw ng election, yung mga nominees, yung first 15 na mananalo, sila ay magiging members ng Board of Trustees. Wala mo nang magko-question sa quorum kasi hanggat maaari, ina-avoid natin ang technicality. Okay, may tanong ako. Sino ba ang qualified to vote? Sila ang mag-decide. Eh kung pumunta doon ang hindi nagbayad ng membership due, ako magkano na reklamo kayo. Okay ha? Malinaw ha? Akala ko pa, pinagpipilitan nyo, yun lang February 28 ang qualified. Now you're still talking about Lutheran Kasi school. nag-giveaway na kayo, di ba? Giveaway na nga tayo eh. Nag-giveaway na yung new sets yun. Okay, so may ulitin ko ha. Parang tayo ng meeting at huwag na tayong maging technical pa. Ibig sabihin, kahit na 10 lang ang dumating sa 18, magbotohan tayo, okay? Kasi kung magiging technical tayo, Walang katapusan. walang katapusan. 1/3 ng member. Sino ba ang member? Lahat ng graduate na 1975? O lahat ba na nagbayad? O lahat ba ng blah blah blah? Let's not be technical. Correct. Basta 18 magbibigay. And next agreement is what? Ano oras Hindi, ba, by the way, saan? alas 3. Hindi sasama sa mga nominees ang president board. Okay? Hindi na kasama sa nominees ang mga board at Okay. present board. O ano pa? Dalawa na lang. Officers. Pangatlo pala, ang mananalo will serve only for the unexpired portion. Until March. And fourth, pagdating ng March next year, kung may ma-elect man na panibago, 1 year lang din ulit sila. So pwede ba sinusulat ba yan? Sino yung ano? Okay? Pero supportahan pa rin natin. Kung sino man ako. So supportahan kasi sa bayan ng resolution pa rin. Pwede ba attention ko pagbuhan? Sirs, pwede, kung sino man ako po, supportahan din natin. Definitely po. Maraming salamat everyone cooperated. Kahit magkakaroon ng tayo. I love everyone. Okay, now we are going to the most important part of this meeting. Kung magkano ang pera ng association. We're going to give you an update and this is to be presented by the auditor, presiding auditor. Just the same, Benny. Yung 2000, May lupa tayo eh. ay mayroon tayong financial statements every month. Please, money matters, money matters. Tatlong folder yan. Tatlong folder yan. 2000, mula ng 2000 hanggang 2015, andito po ang monthly statement. Ito, pag nasunog ang bahay ko, isa ito sa aking itatakbo palabas. Kasi this is my labor of love. Talaga kong balansyado ito. May peros ka ba yun? Mahal na mahal ko to kasi trinabaho ko to nang walang bayad. At saka tama ang ngayon, ito, merong soft copy na pwede kong, sabi ko nga kinisa, di ba, i-post. Pero ang hirap yung, mahirap yung Dami kasi. Ito yung sample, oh. Yung mga monthly
mahirap yung ipo-photo ko ito, tapos ipo-post pa. Oo nga. Eh, burong club yan. 1 month is 12 months. Ay, 1 year is 12 months. Times 5 years. 60. How many days ako ang abutin para ma-post ko yun? Please give me... Basahin mo na lang. Ano? Yung balance na Hindi, ang balance, basta ang sinasabi ko, noong March 31, 2015, nag-turnover kami ng pera na magkano, Welly? Teka sa 112,000 yata. Ito, 100. Ang tinurn over ng pera, 111,451. Ito. Yes, para magkano ba tayo? Jojo, you are here. Well, Teka muna. Hintayin ko matapos si Mami. Ito may kopya ko here. magkano yung sige, we continue. Papakita ko lang. Okay, sir. Salamat ha. Thank you for coming, Pascal. Thank you, Pascal. Giving us your insights about the associations of faith. So, habang tinitignan ni Manny, Ayan. Sana yung first time Huwag na, sobrang Yan. correct. Kasi yung paano yung bakit yung pag-increase. Ito na, no? Hindi, ito na lang. Ilang segundo lang to para lang makita natin o ma-witness ninyo or ma-testify kung magkano yung balanse na natira. Classmates. So, at present, as of June 2015, Lahat na to, pera na to, pera. as of June 2015, bakit ba ba? Magkano ang balanse na ba? Ito mo lang magko-complain ha. Yung nga lang eh. Ang balanse kasi is 154,311.59. Yan po ang turnover. Yan ay, may mga payables pa ba tayo? Nabawasan niya ng mga more than 4,000 nung nagkaroon ng general meeting nung June 12. Nakasama si Cora. Yun lang. After that, ito pong meeting na to ay sponsor na ng Board of Directors ng City Chief. Kaya talaga ang board dapat 1 year lang. Dati kasi malaki ito eh. Dapat malaman nila lahat yan. So, yun. Yan po ang turnover. Wala na? Thank you, everyone. And thank you for coming. Ha? Mahi? Alberto, Sasabihin pa kayo? Okay. Salamat. Pero hindi nila makukuha yun. Ito ang tanong na final. Yung pera na yan, ay nililipat natin sa pangalan ng association pag nabuo na yung board. Okay? Pag nabuo na yung mga Sa July 18, magkakayo tayo ng board. Ang may dating pera na yan, Yun. Ililipat daw yan para sa new set of Board of Directors. Meanwhile, every end of the month, ipopost sa